kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Cyanide Murder Case. April 14, 2023, nagtungo ang 32 years old businesswoman na si Siriporn Kanwong sa Mekong Riverbank, Thailand upang lumahok sa isang Buddhist ceremony. Magpapakawala ito ng isda sa ilog bilang simbolismo ng kabutihan at biyaya. Subalit maya-maya pa, bigla na lamang itong nanghina at natumba. Agaran nitong tinulungan ng mga taong nakasaksi, subalit nang dumating na ang paramedics at sinubukan nitong i-revive, huli na ang lahat. Noong una ay pinaniniwalaang namatay si Siriporn sa hinang atake sa puso at pulmonary failure. Subalit malaki ang suspetsya ng magulang nito na mayroong ibang dahilan, lalo pat batid ng mga ito na malakas at wala itong anumang issue sa kalusugan. Isa pa sa pinagdududahan ng mga ito ay ang pagkawala ng mahalagang gamit ni Siriporn. Ang mamahaling handbag, 2 cellphone, wallet at maging ang sasakyan nito ay pawang naglaho. Kaya naman noon ay agad na sinimula ng investigasyon sa kung ano ang katotohanan sa likod ng kamatayan nito. Una nang sinuri ng otoridad ang CCTV footage kung saan nagkulap si Siriporn. At natuklasan na hindi ito mag-isa nang dumating sa Mekong River. Kasama nito ang kaibigan na nagngangalang si Sararat Rangsiwutaporn o 36 years old. Sa footage, makikitang magkasamang naglalakad ang dalawa bago tuluyang maghiwalay ng landas. Patungo si Siriporn sa ilog habang si naman ay tumawid sa kabilang kalye. Mapupunan na tila hindi mapakali si at may hinahanap. Maya-maya pa, tumakbo ito patungo sa sasakyan ni Siriporn upang kuhanin ng kung ano, saka sinilip ang kaibigan sa direksyon ng ilog. Ngunit nang makarating ito sa isang hagdan kung saan dumaan si Siriporn, bigla itong tumalikod at saka bumalik sa sasakyan at lumayas. Nagdulot ng maraming katanungan sa mga investigador ang kakaibang ikinilos ni sa footage. Sa halip na tulungan, bakit nito iniwan ang kaibigan ng himatayin nito? Nang kuhanan ng pahayag si itinanggi nito na kasama si Siriporn ng araw na mamatay ito. Ngunit nang ipakita na ang CCTV footage, nag-iba ang storya nito. Nagmamadali umano ito noon at inakala na magiging maayos ang kalagayan ng kaibigan gayong marami ang tumulong rito. Sa patuloy na investigasyon, unti-unting tumibay ang suspisyon na may kinalaman si sa pagpanaw ni Siriporn. At nakumpirma ang teoryang ito nang lumabas na ang autopsy report. Napag-alaman na nilason nga si Siriporn. Nakitaan ito ng cyanide sa kanyang dugo at tiyan. Ang cyanide ay isang nakalalasong kemikal na nagdudulot ng mabilisang pagkamatay sa loob lamang ng ilang minutong exposure. Ilan sa mga epekto nito ay ang hirap sa paghinga, pagkalito, kawalan ng malay na kadalasang nangyayari in 15 minutes depende sa dosage. Kaya naman noong April 25, 2023, inaresto si at hinalugog ang bahay nito. Natagpuan sa search ang mga bote ng cyanide na lalo pang nagpatibay ng koneksyon nito sa insidente. Mabilis na kumalat ang istorya ng magkaibigang at Siriporn sa social media. Kalaunan, dumagsa ang reports mula sa mga taong nagsabing gaya ni Siriporn. Bigla na lamang rin namatay ang kanilang kaibigan at kapamilya matapos makilala si Dahil dito, kinalkal ng mas malalim ng mga pulis ang katauhan at nakaraan ng sospek na si Napag-alaman na dati na itong ikinasal sa isang police officer na nagngangalang Vitun Rangsiwutaporn. Nagkaroon ng 2 anak ang mag-asawa at nanirahan sa isang apartment para sa mga pulis. Kalaunan, tumaas ang ranggo ni Vitun at naging isang lieutenant colonel. Kaya naman noon ay na-afford ng mga ito ang mas maayos na lifestyle. Ngunit hindi nagtagal, nag-divorce ang mag-asawa noong 2020. Bagamat patuloy pa rin nagsama ng ilang taon para sa mga bata. Hanggang sa pumasok si sa bagong relasyon nang makilala ang 35 years old na si Dai Pokwan. Kalaunan, nagbuntis si ngunit bago pa man isilang ang anak, biglaang namatay si Dai sa hindi mawaring dahilan. Matapos mag-dinner noong March 12, 2023, nawala ng malay si Dai habang nasa gas station.
Na-ospital ito hanggang sa bawian ng buhay kinabukasan. Napag-alaman rin na ng parehong gabing yon, nag-celebrate pa ng kaarawan si Am. Nadiskubre na matapos ang kamatayan ni Dai, kinontak ni Am ang ex-husband. Ginamit ng mga ito ang sasakyan ni Dai bilang collateral sa loan. Sinubukan na rin kolektahin ng mga ito ang mga pautang ng boyfriend ni Am at isinangla ang mga gold na alahas nito. Hindi nagkaroon ng duda ang pamilya ni Dai kay Am dahil tingin ng mga ito ay may karapatan si Am sa mga gamit ng boyfriend, lalo pat nagdadalang tao ito sa kanilang anak. Gayunpaman, isa sa kaibigan nito ang naghinala dahil sa mga napansing kakaibang kilos ni Am matapos mamatay si Dai. Kaya naman nagsimula ito ng sariling investigasyon. Noon ay natuklasan nito ang bote ng cyanide sa bahay ng magkasintahan. Sa patuloy na investigasyon, sunod-sunod pang nakakagimbal na pattern ng kamatayan ng lumitaw na may kaugnayan kay Am. Mula 2020 hanggang 2023, 14 sa mga kaibigan at kakilala ni Am ang bigla na lamang mga misteryosong namatay. Subalit napagtanto ng mga ito na lahat ng sintomas ng mga biktima ay tugma sa cyanide poisoning. Kadalasang nagpautang kay Am o nawalan ng mahalagang gamit ng mga ito bago mamatay. Karamihan sa mga ito ay police officers mula sa koneksyon ni Am sa kanyang ex-husband o kaya naman ay kanya mismong mga kaibigan na pawang malulusog bago bawian ng buhay. Gaya ng isang biktima na si Police Major Nipa o Inspector Po na namatay noong April 1, 2023 nang mag-collapse nang bumibisita sa isang templo. Sa isang CCTV footage, makikita ang biglaang panghihina at pamimilipit sa sakit ni Inspector Po bago ito tuluyang mawala ng malay. Nahagip rin sa CCTV na katabi nito si Am na walang pakialam sa paligid habang may kausap sa telepono. Sa kapatay mali siyang lumakad palayo sa naghihingalong kaibigan. Isa rin sa biktima, si Police Captain Kanda Toray, ang natagpuan na lamang nawala ng buhay sa kanyang sasakyan noong August 10, 2022 matapos humiram ng pera kay Am. Nawawala ang mga gamit nito gaya ng smartwatch, mobile phone at dashcam. Isa sa hinihinalang unang biktima ni Am ay ang kababata nito na si Saika Win na namatay noong 2015. Sinasabing pumanaw ito sa heart failure ilang sandali pagkarating mula sa Thailand. Noon ay sinundo ito ni Am sa airport at itinuturing bilang huling taong nakakita kay Sai ng buhay. Isa sa mga pinakahuling biktima nito na maswerteng nakaligtas ay inutangan ni Am ng halagang 250,000 baht o $7,000. Matapos inumin ang herbal na gamot sa ubo mula kay Am, dumanas ito ng matinding pananakip ng dibdib na halos ikamatay nito. Mabuti na lamang at nakatawag agad ito ng emergency. Mula noon ay hindi na ito muling kinontak o binayaran sa utang ni Am. Naniniwala ang otoridad na ang pangunahing motibo ni Am sa pagpaslang ay pera. Napag-alamang ginagamit nito ang mga nakulimbat upang suportahan ang kanyang adiksyon sa pagsusugal. Madalas itong naglalagi sa mga online gambling sites kung saan umabot na sa halos 78 million baht o $2 million ang naipatalo nito. Mga perang nagmula lahat sa kanyang biktima. Nasa 180 bank accounts ang nakalkal ng mga pulis na lahat ay nakaling kay Am. Isa sa mga taktika ni Am upang makahikayat ng biktima ay ang paggamit ng tinatawag na ROSCA o Rotating Savings and Credit Associations. Tina-target nito hindi lamang mayayaman kundi pati na rin ang mga kapos at desperadong individual. Nangangako ito ng malaking kita sa pamamagitan ng investment at loans kapalit ng collateral. Mga bagay na kalaunan na iaangkinin nito kapag namatay na ang kanyang biktima. Isa si Nitaya Kaubupa sa mga nahulog sa patibong ni Am noong 2020. Isinangla nito ang kanyang Honda Civic para sa cash dahil sa suhestyon ni Am. Nang makuha ang pera, nag-inom sina Nitaya at Am. Makalipas lamang ilang oras, natagpuan ang bangkay ni Nitaya sa isang banyo. Hindi alam ng pamilya ni Nitaya na isinangla nitong kanyang sasakyan. Upang bawiin ito, kailangang magbayad ng mga ito ng pera. Isa rin ang pattern na ito sa modus ni Am. Hindi lamang ang kanyang biktima ang pinagkakakitaan nito, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Sa desperasyon na mabawi ang pagmamayari ng mahal sa buhay, babayaran ng mga ito si Am.
Natuklasan rin na bukod sa mga ito, pinasok rin ni Am ang life insurance fraud, kung saan hinihikayat nito ang kanyang biktima na kumuha ng policy na si Am ang beneficiary. Dahil maihahalin tulad sa natural death ang sanhi ng kamatayan mula sa cyanide poisoning, nagagawang kolektahin ni Am ang insurance payout ng walang problema. Mula sa mga surveillance footage at iba pang ebidensya, napag-alaman na ilan sa mga naloko nito sa pagpapanggap na kaibigan ay nakilala pa lamang nito ng ilang buwan bago patayin. Kadalasang iniimbitahan niya ang mga ito sa religious ceremonies, kainan o kaya ay mga sessions ng panghuhula kung saan nilalagyan nito ng laso ng inumin o pagkain. Mabilis na nakukuha ni Am ang tiwala ng mga ito dahil sa pagpapakilala bilang misis ng isang mataas na opisyal ng batas. Inihahanay ng mga otoridad si Am bilang isang psychopath, isang taong walang awa o pagsisisi. Wala itong patawad. Itinuturing ito ngayon bilang Thailand's most notorious serial killer at ang kauna-unahang babaeng serial killer ng bansa. Sa loob ng maraming taon, nagawang takasan ni Am ang batas nang hindi nahuhuli. Karamihan sa mga biktima nito ay nakakalat at nagmula sa iba't ibang probinsya. Kaya naman walang naisagawang coordinated investigation na nakapagkonekta ng mga kamatayan. Isa rin sa nagdagdag ng misteryo ay ang paraan ni Am ng pagpaslang. May mga pagkakataong hindi nito kailangang pisikal na makasama ang kanyang target. Isa sa nakakakilabot na halimbawa ay si Nim, isang asawa ng doktor na pumanaw matapos inumin ang tabletang ipinadala lamang ni Am sa mail. Malaki ang impluwensya ni Am kay Nim. Nang tumaba ito matapos manganak, sinabihan nito ni Am na matutulungan niya ito na mapababa ang kanyang timbang. Sumang-ayon nito at ininom ang tabletang natanggap noong November 23, isang buwan lamang matapos itong manganak. Nang inumin na nito ang kanya ikalawang tablet, doon na ito nag-collapse at namatay. Sa isang iglap, naulila ang baby nito. Kahit ang asawa nitong doktor ay inakalang namatay ang misis sa ng stress at pagod. Kung hindi kumalat ang istorya ni Am, hindi malalaman ng pamilya ng mga biktima na isa pala ang kanilang mahal sa buhay sa dumanas ng mapait na kapalaran dahil nito. Sa kabila ng patong-patong na ebidensya, pilit itinatanggi ni Am ang pagkakasangkot sa krimen. Nagbigay ito ng magulo at iba't ibang eksplanasyon at palusot sa bawat insidente. Nang itrace ng otoridad ang supplier ng cyanide, napag-alamang isa itong Spanish brand na ini-import sa Thailand ng 15 kumpanya. Umabot ng ilang buwan ang malawakang investigasyon sa kaso ni Am kung saan in-interview ang halos nasa 1,000 witness at ni-review ang nasa 26,500 na documents. Isang record-breaking effort sa history ng Thailand. Nito lamang November 2024, nasintensyahan si Am ng parusang kamatayan. Isa pa lamang ito sa 14 na trial na kanyang kakaharapin ukol sa kaso. Sa kabuuan, umabot sa 80 ang offenses na inihain kay Am. Maging ang ex-husband nito na colonel ay nasintensyahan ng 16 months sa pagkakakulong habang ang kanya namang lawyer ay 2 years. Kapwa may partisipasyon ng mga ito sa ilang krimen ni Am. Sa mga susunod na buwan, haharapin ni Am ang 13 pang kaso habang hinihintay ang kanyang execution. Inaasahan rin ang pag-apela ng kampo nito para sa parusang death penalty. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.